Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kidlat at ngayong araw ay magta-travel tayo papuntang Maynila. Gamit lang po ang ating motor. At ngayon po ay sisimulan natin dito sa Daan Lungsod, ang huling barangay dito sa Placer Masbate. At dito po ay medyo malubak po ang daanan at inaayos pa lang po nila dito ang daanan sa Daan Lungsod. At ngayon ay papunta naman po tayo sa sentro. Didiretso tayo sa IO or Institute of the Orient, dun sa sentro. Para po makita nyo ang buong video ay hindi ko po muna ikakat dahil baka may makakamiss po dito sa lugar na ito or yung mga taga Maynila na gustong makita ang kanilang lugar dito sa Daan Lungsod sa Placer Masbate ay hindi ko po muna puputulin yung video. So rekta po tayo ng papuntang Institute of the Orient sa sentro at papunta po tayo ngayon sa SMRC. So doon po tayo mag-stop over. So panoorin nyo po hanggang dulo para makita nyo po ang inyong lugar na hindi nyo pa po na uwian. So let's go. Kung makikita nyo mga idol, andito na po tayo sa Institute of the Orient. So super dami po ang nag-aaral dito and ngayon po ay siguro nasa Maynila na and syempre nakakamiss tong lugar na to and also yung mga nag-aaral dito. So ayun, rerekta na tayo papuntang SMRC. Make sure po mga idol na tapusin po natin yung video para makita po natin yung buong lugar dito sa Masbate City. And ayun, dito na po tayo malapit sa SMRC and mag-stop over na tayo. So magpapahinga muna tayo and konting baliktanaw lang sa mga nangyari bago tayo pupunta ng Maynila. So andito, hinto muna tayo dito para magnilay-nilay or namnamin yung hangin na medyo mainit-init dito sa SMRC o Roosevelt College. So andito po tayo, nag-aantay-antay lang po muna. Hi guys, so andito ako ngayon sa SMRC and pupunta tayo ngayon, we're going to navigate to Manila. At habang nakahinto nga po ako dito mga idol ay napag-isip-isip ko kung kakayanin ko ba talaga mag-isa papuntang Maynila na gamit ang motor. So iniisip ko talaga na mabuti kung kakayanin ko and super siguro kakayanin ko naman. So antay-antay lang ako sa saglit dito para magpahinga at iisipin kung ano ba ang possible na mangyayari pagka darating tayo ng Masbate City. Kasi pagka punta po kasi natin doon is medyo maulan-ulan na or alam niyo yan, daraan tayo sa bagyo at ulan tsaka init yung haharapin natin para makapunta tayo ng Maynila gamit lang yung motor natin. So ngayon ay sisimulan natin dito sa highway na ito is going to Katmon or papuntang Katayngan. So dito po tayo dadaan kasi doon sa Kawayan is medyo walang katao-tao or medyo mabundok na lugar. So dito na lang tayo dadaan kasi highway at medyo maganda naman. Sabihin natin maganda naman talaga yung kalsada dito, kaya dito na tayo dadaan. So ito medyo naiisip ko lang yung mga nakaraan at mga pinagdaanan ko dito sa Masbate before and ngayon ay nagta-travel na ako papuntang Maynila. So super saya lang dahil nakauwi ako dito gamit lang yung motor at pabalik naman ay gamit ko lang din po yung motor. Actually guys, yung pag-uwi kasi namin dito is 5 po kami nagmumotor and sila may mga angkas and ako is wala. And itong motor ko kasi is bawal siyang angkasan and yung mga gamit ko is andito rin sa likod ko. So nasa tangke na talaga ako nakaupo actually nung pauwi ako dito. So nung pabalik naman mga idol is ako na lang mag-isa kasi may mga pasok pa sila and ako is work from home lang naman. So dala ko yung trabaho ko here sa Masbate, sa Placer actually.
dala ko yung trabaho ko, so ako lang yung naiwan. So para mas ma-enjoy din yung buhay at bakasyon dito sa Masbate, nagpaiwan na lang ako para kahit pa paano ay ma-enjoy ko at makasama ko yung pamilya ko. So ngayon ayan, nakita ko yung bus, Roro bus going to Manila din yan. At di ko lang sure tong lugar na to, nakalimutan ko, pero ito yung terminal ng Placer, mga van or Roro going to Manila din, and also Masbate, Katahingan at Palanas or so whatever, basta papuntang Masbate City po. And ayun, ayan, may palengke din po dyan. So ito is going to cut mo na po mga idol, and ngayon ay didiretso na tayo ng Katayngan. So ayun, sana hindi umulan sa part na to, is medyo makulimlim na po, at pinagdadasalo talaga dito na hindi uulan kasi medyo mababasa tayo pag gano'n. And also yung mga kagamitan natin ay hindi ko nabalot, so mamaya is babalutin na lang natin if ever na makarating tayo ng Katayngan na hindi uulan, para hindi ko kasi na-prepare kasi talaga, is biglaan lang din yung uwi ko kasi ayan, mag-onsite na kami. Heto na po mga idol, ay umambon na nga po dito sa part ng Katmon. So medyo basa na po yung daanan going to Katayngan. So ayun, kahit pa paano ay dahan-dahan lang tayo magmaneho para makarating tayo ng ligtas, you know. Nag-start pala akong magbiyahe mga idol is around 9 na, and siguro ang makakarating ako doon is mga 11 na. So 9, 10, 11. So around 3 hours going to Masbate City, port ng Masbate po. And ayun, kahit pa paano tumatakbo naman tayo ng 60, 50 going to Masbate. So makakarating tayo within siguro mga 3 hours yung travel natin. Sana hindi lang lumakas yung ulan para mas mabilis yung travel natin doon. At ayan, actually this place is going to Katayngan, and malapit talaga siya pa Katayngan, and mamaya is papasok tayo sa Katayngan. Siguro madadagdagan yung oras natin, pero kakayanin pa rin makarating sa Masbate City ng siguro mga lalabas ng 11. Pero that's good, para kahit pa paano pagdating natin doon is kukuha na tayo agad ng ticket para sa barko. Actually guys, yung sasakyan ko pala ay Masbate to Lucena, para mas malapit na lang at hindi na ako dadaan ng Bicol. Hindi na ako dadaan ng Quezon, part ng Quezon. So actually yung Lucena part din naman siya ng Quezon, pero mas malapit na siya. It's around 100 kilometers going to Quezon City. So medyo malapit-lapit na siya i-travel ng nakamotor. So ayun, Masbate to Lucena tayo. Yun yung barko na sasakyan natin, and mamaya abangan nyo yung presyo ng barko going to Lucena. So sa part na to mga idol ay basa na talaga yung daanan, and tumatakbo lang tayo dito ng 60 or 70. Akyatin din naman siya, and medyo dito sa part na to is parang tuyo na. So tumatakbo tayo dito ng 50, 60, mga ganun. So konting kembot na lang ay makakarating na tayo ng Katayngan. So sana hindi maputik doon, para para makapag-gala-gala pa tayo konti doon, at makapag-ikot-ikot kahit pa paano, at mapakita sa inyo yung place ng Katayngan, Masbate. So ayun guys, abang-abangan nyo na lang po. So sa kahabaan pala ng highway na ito ay nakita ko si Pang na naglalako ng pasayan. Actually, sumama din po ako last year maglako ng pasayan. So ayan, andito na tayo sa lagpas na tayo ng crossing actually, and ito papuntang Katayngan na talaga, and itong place nito is akyatin and sigsag. So ayan, dire-diretso lang tayo, and guys, we're here in Katayngan po. So medyo maulan din po pala dito, at yung iba ay nakapag-raincoat na. At ayan, medyo maputik nga dito. Medyo maputik yung daanan. Ayan, so dahan-dahan lang tayo dito kahit pa paano. And ayan guys,
papasok na tayo ng Katayngan at iba yung dinaanan ko. Ito yung papuntang CMC College. So ito is pababa siya, papuntang CMC. So ayan, okay, ikot-ikot lang po tayo dito mga idol, and ito paano ay makagala-gala din at makabisita rin po dito sa Katayngan. Ayan, sobrang ang ganda ng lugar nila dito. Kung makikita nyo, hindi sila nag-helmet. Actually kasi guys, yung lugar, yung ano dito is, you know, probinsya din talaga siya. So, no need yung helmet. Wala naman din kasi mga checkpoint dito. So, napakaganda ng lugar na to, lalo sa gabi. Actually, ang daming estudyante dito sa CMC. Super. Lalo na dun sa school nila, ang daming tumatambay. Like one time, pumunta kami dito gabi. Super ganda nung parang park nila dito. Yan, papakita ko sa inyo mamaya. Let's go. Pero bago ang lahat mga idol ay hindi ko na rin po muna ikakat yung video natin dito dahil syempre marami din pong nakakamiss dito sa lugar na ito, lalo na yung mga taga Maynila dyan na hindi na po nakauwi dito sa Katayngan, and lalong lalo na yung mga taga Placer na Katayngan or whatever na taga saang lugar na dito nag-aaral sa CMC. Syempre namimiss nila itong lugar na ito, and sana mapanood nyo to, yung itong video na to, dahil ito yung lugar na ginagalaan nyo before bago kayo graduate sa CMC. So ito pababa siya, hindi na po natin ikakat para makita nyo po itong lugar na ito. Sobrang ganda. Medyo maliwanag lang dito kasi ang araw din pababa siya. So yung araw talaga is umaano sa camera, nakatutok sa camera. So ito na po yung CMC dito na malapit. Ayan yung baba na yan, yung parang ayan yung makikita nyo mga idol. Ay siguro pindot ko yung cellphone ko kaya ayan Katayngan. Ganda sobra. Actually ayan yung park na yan, sobrang ganda nyan. Ayan, liliko tayo dyan, kakanan tayo. Ayan, sobrang ganda nyan, as in paggabi. Super. LGU Municipality of Katayngan mga idol. Stop muna tayo dyan para ipakita sa inyo. Ganda nyan sobra. Ayan, marami lang talaga siyang nakapark ngayon, pero pagkagabi maraming napapractice dyan, mga estudyante sa Katayngan. So napunta ako dito one time gabi. Super ganda talaga ng mga pailaw-ilaw nila dito. So ayun lang, shout out LGU Municipality of Katayngan. Super ganda ng place nyo dito, like super ganda ng mga ilaw-ilaw paggabi. Ayan, super, ayun, wala na akong masabi, basta super ganda. So mamaya punta tayo ng port ng Katayngan. So eto na, papunta na tayo doon para makita nyo naman. Eto, going to Port Katayngan na ito. Sakayan papuntang Samar, Bulan, or papuntang Bicol. May mga ganon na sakayan papunta doon. So doon po kayo sasakay sa Katayngan Port para mas malapit na kayo. Ang sasakyan nyo, ayan, andito na tayo sa Katayngan. So ang sasakyan nyo mga idol is may barko pa ata dito. Ayan, biyaheng Samar. Ang sasakyan nyo lang po is parang bangka na malaki. Ayan, so medyo makulimlim na po dito sa part na ito. Ayan, parang sundalo dito. Hey guys, so ngayon ay nasa Katayngan na po tayo. Ayan, sinadya ko talaga dito. Actually, our trip talaga is going to Masbate City. Pero gusto ko nang daanan din itong Katayngan. So umuulan na. Then cellphone lang yung gamit ko. I'm going to ipasok ko na yung cellphone. Bye! Again guys, dito na ako sa Hermosa Resort. So ito na yan. Hindi ko alam kung anong place na to dito, but andito na ako sa Hermosa.
Ayan, sa makikita nyo mga idol ay nakabalot na po ako ng plastic buong katawan ko para hindi po ako mabasa ng ulan kasi sobrang lakas po talaga ng ulan. Lumagpas lang po ako ng Katayngan, super lakas na po ng ulan. And ayun, nag-stop over ako doon sa Hermosa. And ito is, kung hindi po ako nagkakamali, ito ay Palanas. So nag-stop over ako sa Hermosa para mag-video kasi hindi ako nakapag-video lagpas ng Katayngan kasi super lakas ng ulan, as in baka mabasa yung cellphone ko, so hindi na ako makapag-video. Ayan, ito yung Palanas mga idol. So kahit pa paano super ganda ng place dito at medyo tahimik yung lugar at medyo malakas-lakas yung hangin dahil medyo umulan nga po at ayun, mabilis naman pong humupa yung ulan at saka hindi na po nabasa yung kalsada dahil lakas ng hangin, ang bilis na tuyo nung ulan. So ayun, kahit pa paano ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagta-travel at pagmumotor going to Manila. So para po sa kaalaman ng lahat, please subscribe to my YouTube channel mga idol at palike na rin po at pa-share para pagbalik ko ulit sa Masbate, more video, more content to come para marami pa rin po kayong mapapanood sa akin sa aking video, and also magko-content din po tayo sa Maynila para marami po kayong mapapanood sa atin. So ayun lang po mga idol, ay nandito na po tayo sa Palanas. Ito kung makikita nyo, kung familiar kayo sa lugar na ito, ito yung mahangin na part dito sa Palanas. Ayan, kasi gilid lang po siya ng dagat. So ayan, super ang ganda ng place na ito, diba? Papabisaya ako. So ayun mga idol, going to Masbate na tayo, malapit na tayo. So time check mga idol, it's around 10:30 na ata. So siguro mga 30 minutes or 1 hour papuntang Masbate pa kasi medyo umulan kasi, so bumagal yung takbo natin. Kaya naman please lang, sana makarating tayo agad para makakuha agad tayo ng ticket. So let's go. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight go out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like you was running out with a light. We gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost. Sa mga nadadaanan ko pong lugar na hindi ko po nababanggit yung name ng place, sensya na po at hindi ko pa po masyadong alam po yung lugar na iyon kaya hindi ko po nababanggit at siguro ay po ang manood para makita nyo po yung lugar nyo po dito sa Masbate kasi hindi ko pa po masyadong kabisado itong mga lugar na ito lagpas ng Palanas. So kayo na po ang magsabi sa comment section kung anong lugar yung hindi ko po nabanggit. Pagpasensyahan nyo po dahil hindi ko po alam yung lugar na ito. Ayan, continue pa rin tayo sa ating pagra-ride at travel going to Manila. So, malapit-lapit na tayo. Lapit na. Malapit-lapit na tayo papuntang Masbate mga idol. At dito, super makulit siya mga idol. At medyo maulan din po at maambon. Kaya naman dahan-dahan lang din po ako para iwas disgrasya. Doble ingat na rin para makarating tayong ligtas sa ating paroroonan. At medyo malayo-layo pala pa yun at medyo malayo ang travel pa sa barko. So talagang matutulog na barko pagka ganon. Kasi sa barko pa naman pag gabi medyo may mga unos-unos na dumadating at ulan. Kaya naman pilitin nating makatulog sa barko. So ayun lang guys. Patuloy pa rin tayo paglalayag, pagta-travel dito sa Masbate.
What is up mga idol? Welcome to Dimasalang. So, this is Dimasalang. Malapit na po tayo sa city ng Masbate. So, dadaanan muna natin. So, medyo mahangin-hangin lang po dito dahil malapit din po ito sa dagat. At kung hindi ako nagkakamali, amihan yung hangin dito dahil medyo malakas hangin dito sa Dimasalang. So, ayun, actually dito ako na checkpoint na Dimasalang. Ayun, tinignan lang naman sa akin license and also yung ORC o pass naman. So, right na agad. So, ayan, welcome to Dimasalang mga idol. So, kung hindi ako nagkakamali mga idol, ito yung lugar ng Uson. Medyo maulan na po dito talaga. Super. At ayan, super maulan na talaga siya dahil ayan, malaki. At nasa gilid ito ng baybayin. Kaya naman, ayan, sige pa rin ako sa motor. Hindi ako sumilong dahil waterproof naman din po yung cellphone natin. And naka-plastic naman po. Tsaka mismong ako actually. So ayan lang mga idol, patuloy pa rin tayo. Dito na ako inang bongga dito sa Uson, part ng Masbate City. So ayan lang guys, patuloy pa rin tayo pagta-travel. Sabi ko nga kanina mga idol, mag-start ng ride talagang makakadaan talaga tayo ng bagyo. Ulan tsaka init ang madadaanan natin dito. So well, expected naman talaga siya dahil you know, this is Philippines. So itong lugar na ito is you know, malapit na siya sa Pacific Ocean. So makakaranas tayo ng pag-ulan at saka ulan tsaka init talaga ang mararanasan natin dito. Pagkatapos ng ulan ay andito na ako sa Magsaysay Elementary School. Part pa rin ata siya, hindi ako nagkakamali, part siya. At ayan, pahinga lang muna ako dito and inom-inom muna Sting. So ayan, Magsaysay Elementary School. So dito muna ako nag-stop, you know, uminom ng Sting at may lakas tayo para bumiyahe. Sting lang malakas. Okay, finally, pagkatapos nga natin uminom ng Sting mga idol ay you know, nakarating na tayo ni DT. So ayun, malapit na tayo dun sa port na Masbate. Actually ilang kembot na, 1 minute na lang siguro ay kaya na natin makarating sa port ng Masbate. Pero daraan mo na kasi nami-miss ko rin kumain ng McDo. So ayun, para kumain, let's go. To get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Ooh, ooh. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Ooh, ooh. Yeah. So don't you let the sunlight go out without you. Don't you realize how lucky we are? So finally mga idol, andito na po tayo sa McDonald's dito po sa Masbate City. Pagkatapos ko nga pong kumain mga idol ay bumaba na po ako para papunta doon sa port ng Masbate City para makakuha na rin po ng ticket. Saan kukuha ng ticket, sir? Sa loob na? Ayan, anong Bisakol, Isarog?
Finally guys, andito na po tayo sa Port Masbate. So, ang regular naman po ng pamasahe is 1,000. Pag student naman is 800. At ang senior citizen naman po mga idol ay 704. So, ayan po yung mga pamasahe. Pero yun sa akin kasi mga idol, dahil may dala akong motor, ang pamasahe ko po is 4,500 po. Dala na po tao at saka motor. So, actually dapat may rebate or parang alam yan, may discount na 200 pero hindi ko na pina-discount kasi doon ako matutulog sa labas and wala akong aircon. So ang binayad ko na lang is 4,500 para may aircon ako at safe ako doon sa loob. So habang umuulan ay tamang selfie muna tayo dito. Video sa stress nating muka sa pagdadrive ng motor. 'Di ba? So finally guys, I'm here sa loob ng Star Horse sa barko going to Lucena. So ito yung loob nila. Nagpa-park na rin yung mga tracking para ready to go na. So ako naman dito is pinarking ko na rin yung motor ko para grabe yung putik grabe yung putik ng motor ko, super basang-basa. Ayan, tsaka binalot ko na rin mga gamit ko para hindi na rin pumabasa. Ayan. So, ayan, nagpaplano rin ako nung tumaas na niyan para makapagpahinga na. So, ayan, umakyat na nga po ako. Ayan. Grabe mga idol, napakalaking barko po ito, itong Star Horse, papuntang Lucena. Amin. Balintawak lang kami. Ito pala yun. Nakasasakyan kayo sir? 4 wheels? Hindi. Wala kami mahirap magdala sa sasakyan. Bus? Nag-bus kayo? Commute lang. Door to door? Commute lang. Pagdating na Lucena, mag-bus kami. Oh, maganda rin mag-commute lang no? Kasi, pagdating ng Masbate. Tipid na konti. Oo. Finally mga idol, naging malungkot po ako dahil nakapag-stay na ako sa aking higaan. Siyempre sobrang saya dahil sa napakahabang biyahe mga idol ay makapagpahinga na tayo. And sobrang ganda ng bed nila dito ng Star Horse. So napaka-komportable talaga. Like makakatulog ka talaga ng sobra-sobra. Ayan, pahiga na si Kidlat para matulog na dahil pagod sa biyahe. So tamang selfie lang para makapagpahinga na rin. Ay, ang sarap ng buhay. So ayan yung bed nila. Sobrang ganda. So kada bed pala mga idol ay may number. So ang number ko dito is, hindi ko nagkakamali, 122 ata. So ayan lang. Tamang yan. So dahil po naiihi ako mga idol, naghahanap po ako ng CR dito sa barko. And ayan, nakita ko ang ganda ng tanawin dito sa Masbate City. So ayan, maghanap muna tayo ng CR dahil ihing-ihi na ako. So finally mga idol, si Kidlat ay nakahanap na po ng CR. In fairness mga idol, napakaganda ng CR nila dito. Ayun sobrang linis as in.
Then tapos na ako umihi actually. So tamang video na lang tayo dito at picture. Ayan. Paalam na Masbate City. So ito na yung huling araw na makatungtong dito sa lugar ng Masbate City. So ayan yung ibang barko, Trans-Asia Shipping Lines. Dito yan sa port ng Masbate. Pagkatapos ko nga po mag-CR mga idol ay pumunta ako dito sa third floor para maghanap ng makain. So ito yung third floor nila mga idol. Andito yung mga bote nila, boat na sasakyan in case emergency. So ayan, dito sa likod ko is may canteen. Ayan. At may coast guard din sila dito para in case emergency. At yung mga upuan nila mga idol is naka-wielding talaga yan. Talagang kahit ilang bagyo ang dumarating ay hindi maaalog yan. Ayan, ito yung third floor ng barko. Napakaganda mga idol. Alas 3 na ng hapon mga idol, umalis po ang barko going to Lucena. So itong Montenegro na to mga idol is a private na sasakyan na parang shuttle na private para sa mga mayayaman or alam mo yun, may kaya-kaya para mas mapabilis ang kanilang biyahe going to Manila or sa ibang lugar, going to Cebu, mga ganon. So paalis na yung barko namin, itong Star Horse papuntang Lucena. Wala akong masabi sa barko na to, super bilis ng takbo niya. Kasi ang bilis lang namin nakarating sa Borias, Ticao Borias. So andito na kami sa gitna ng karagatan. Sobrang ganda ng tanawin. Sobrang lamig ng hangin. At ang sarap pagmasdan ng mga barko. Ayan o, tamang selfie lang tayo dito. Tamang video. Tapos tingin sa alon, nag-aantay ako dyan ng may, alam yun, makikita akong pating, ganon. Diba? So, sa ganung paraan is mawawala yung stress natin. I mean, titingin lang tayo sa dagat, mawawala na yung stress natin. Ayan, tamang video lang tayo dito for memories. So this vlog is for my memories lang talaga. If you want, you can support me naman. You can, you know, subscribe my YouTube channel and like, share na rin. But if you want more videos, just subscribe to my channel. Ay, hindi mo kaya. Perfect. Alam mo yun, parang iniisip ko dito is mag-video ako ng ganito, then I'll post it in my TikTok account or Facebook account para alam mo yun, memories ganun. So, ang ganda ng dagat to. Talagang blue na maitim at bumubula, diba? Perfect. Guys, dito na tayo ngayon sa barko. Diba? So mamaya guys, I'm going to take a rest na rin. Papahinga na tayo dahil kinabukasan ay magmumotor na naman tayo. Hey guys, so ngayong araw ay andito tayo sa barko. Name ng barko is MV Virgin de Piña Francia. So this is the barko na babiyahe ng Masbate going to Lucena. So syempre pag mag-Lucena ka, chill na lang. Actually guys, hindi ka nadadaan ng Bicol, hindi ka nadadaan ng Quezon, rekta ka na ng Lucena basically. So gabi na mga idol at babalik na ako sa kwarto ko. So finally mga idol, saktong alas 5 ng umaga nakarating kami dito sa Lucena. And ayan, sobrang ganda rin pala ng port ng Lucena guys. Alas 5 ng umaga andito na tayo sa Lucena. It's 5:07 and we're in Lucena. And heto na po mga idol, super excited na po talaga akong bumaba para makita ko na yung motor ko kung ano bang nangyari dahil sobrang lakas ng alon kagabi. Ayan, so pababa na kami na ito mga idol.
So antay-antay lang tayo ng konti. Sobrang excited na talaga ako magmotor ulit papuntang Manila. Andito na ako sa baba at nakita ko na yung motor ko. Nilagay ko na yung helmet ko sa side mirror para ready to go na. Sa mga magtatanong mga idol kung ano yung gamit na motor natin, it's Kiwi Copper Racer 152. It's a Euro motorcycle po mga idol. And it's a Chinese bike na Euro motorcycle. So kahit pa paano ay nakarating naman siya ng Masbate at balikan pa Maynila. So nilagyan ko na rin ng mini driving light para malakas yung ilaw natin. At heto na mga idol, palabas na po ako sa barko. At ayan, super excited na ako mag-drive ulit papuntang Maynila dahil 100 kilometers pa ang ating babiyahiin papuntang Maynila. So nakakapagod pa. 'Di ba? Alas 5 ng umaga nakarating tayo dito sa Lucena. At may kasabay ako, papunta rin siya ng Caloocan North, which is lagpas pa doon sa amin kasi Balintawak lang kami. So lalagpas pa siya sa amin. Pero hindi rin kami nagkasabay kasi magkaiba yung ruta namin. Siya dumaan siya sa Antipolo, ako naman sa Calamba. And na-traffic nga rin ako doon. So dapat sumunod na rin ako doon sa kanya. Pero okay lang. At least nakarating din naman ako. So shoutout ko pala yung kasama ko, ayan sa unahan. So nilagpasan ko muna siya para alam niyo yan, salitan kami. Dito na ako sa San Pablo City. Ito yung province of Quezon province. Dudugtong sa Laguna, San Pablo pala tsaka sa Quezon. Ayan, dyan ako nagpagawa. Dito kasi ako nasiraan banda. Dito ako nasiraan ng cambio. So dito ako nagpagawa. Ayan. Nung pag-uwi ko po kasi mga idol galing Maynila papuntang Masbate City ay nasiraan ba ako ng cambio. Gabi po yun, kaya dito po ako nagpagawa, province of Quezon. So dyan lang sa kanan, andyan po mismo Manila, this way going to Manila. So hindi na ako nakapag-video kasi palubat na rin tong cellphone ko. 6% na lang. Sana umabot pa ng kahit alabang man lang para pagdating ng Las Piñas or pagdating ng Paranaque kaya pa papunta doon. Okay, go!
Finally mga idol, lagpas na po tayo ng Alabang, going to Manila, Makati, Manila. So itong rekta na po ito ay papuntang Manila na po. So super excited na ako makarating ng bahay. It's the moment that you make me feel like it's you. Come on and hold me, I want you right here. Stay close to me so you don't feel the fear. I'll never let go 'cause I'm just right here. It's so Yes, finally mga idol, andito na po ako sa Blooming Treat. So isang way na lang to, going to Bonifacio and papunta na po sa Balintawak kung saan ako nakatira. So let's go! Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything